Okay, good morning po sa inyo. So, sa hindi nakakilala, no, ako po si Kuya Dennis, ano ho, or Brother Dennis, na kung saan halos every day kami ay mga nagme-mensahe sa mga hindi lang po sa grupo ng mga CCT, kung hindi may iba't iba po kami mga Bible study, lalo na ngayong Kapaskuhan, ano ho, na marami kaming mga tao na ipinapaliwanag si Kristo, na ang kahulugan ng Pasko ay si Kristo at hindi si Santa Claus, ano ho. Hindi yun. So, si Kristo ang kahulugan ng Pasko. So, ngayon, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay patungkol sa isang lalaki na nabago ang buhay nung siya ay binisita ni Jesus. Na po, sa Lucas 19 verse 1 to 10, ay meron ditong tao na ang pangalan ay Zaccheo. Ang sabi dito, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon, ang pangalan ay Zaccheo. So sabi natin, Zaccheo, isang pinuno ng maniningil ng buwis. O, director to, mga kapatid. Ano? Pinuno ng mga taga-BIR. Ano? Siya yun, ha? Maniningil ng buwis. At syempre, pag ikaw ay maniningil ng buwis, ikaw ay mayaman. O, mayaman si Zaccheo dahil siya ang pinuno ng mga maniningil ng buwis. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Kasi viral si Jesus noong mga panahon na yon. Kung may Facebook, kung may TikTok nung araw, nako, sikat na sikat. So kahit siya, dumating sa kaisipan niya, sino ba itong Jesus na to? Sikat na sikat sa TikTok, sikat sa Facebook. O sino ba to? Kaya nagkaroon siya ng desire, sana makita ko itong si Jesus. Ngayon, ay sinikap niya itong makita upang makilala. Sino nga ba itong Jesus na ito? Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Si Brother Dennis to. Maliit lang po ito. Pero, director, pinuno, mayaman. Grabe, ano? Yan yung katangian niya. Maliit sa hitsura, pero powerful ang taong ito, kapatid. Kaya't patakbo siyang na umakyat sa isang puno para makita lang siya. Para mapansin siya ni Jesus. Kaya kailangan lang mapansin tayo ng Panginoon, no? At nung mapansin siya ng Panginoon, napatapat siya. Ngayon, nang nakita ni Jesus, tumingala ngayon si Jesus. At ang sabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy sa iyong bahay. So ang tanong, kailan nagkita sila ni Jesus? Di ba nung oras lang na yon, kilala agad ang pangalan? Amen? Kaya kapatid, no? Kilala ka ng Diyos. No? Kilala ka ng Diyos. Kita tayo ng Panginoon, no? Ano man yung mga sitwasyon ng buhay natin, kitang-kita tayo ng Panginoon. Nagmamadali ngayong bumaba sa Zaccheo. At tuwang-tuwa na tinanggap sa kanyang bahay. Siyempre, ikaw ba naman yung sikat, viral, tapos nakikita mo na may himala, tapos sasabihin sa'yo ng Panginoon, papasok ako sa iyong bahay, Ate Lala. O, di ba? Gano, Ate Leila, no? Ate Leia, Ate Erma, papasok ako sa iyong bahay. Di ba? O, halimbawa, dumating sa iyo si Governor Vilma, papasok sa bahay mo. Tuwan-tuwa? Tama, ano? Iyaanong sa buong barangay. Dito, maghahapunan sa bahay ni Ate Erma si Governor Vilma Santos. Gaano kaya kasaya? Di ba? Gaano kasaya? Kaya gano'n na lamang ang saya ni Zaccheo na sabi niya, ano, papasok sa bahay ko? Itong si Jesus na tagapagligtas, na nagpapagaling, na gumagawa ng himala, na sobrang sikat. O, di ba? Ngayon, tuwang-tuwa sa ngayon. Pinapasok sa bahay. At lahat ng nakakitang marites, sabihin nyo, marites, lahat nakakitang marites ay nagbulong-bulungan. Alam mo sabi? Nakikituloy itong si Jesus doon sa isang bahay ng makasalanan. O biruin nyo, kapitbahay nila, alam na makasalanan si Zaccheo. Bakit? Leader nga eh. Leader ng maniningil buwis. Nandyan na, kompleto nga siya doon eh. May sports car, may big bike, may magagandang bahay. Yun si Zaccheo. Ngayon, alam nila, may 10 maleta. Hindi lang maleta. Hindi lang yun ang pera ni Zaccheo. Alam ng mga marites doon sa paligid niya na makasalanan, mandaraya si Zaccheo. Pero alam mo, nung nasa loob na ng tahanan itong si Jesus, alam mo sabi na Zaccheo, Panginoong Jesus, sabi niya, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. Alam mo, pumasok, di ba? Pumasok ang Panginoong Jesus sa tahanan. Ano yung sabi ni Zaccheo? Hindi pa nagsasalita itong si Jesus kay Zaccheo kung ano yung kasalanan niya, kung ano siya, anong sabi?
Lord, ipamimigay ko po. Pero mo, hindi ka pa sinasabihan na ikay makasalanan. Pero ang confess agad ni Zaccheo, Lord, ipamimigay ko po yung aking mga nadaya sa aking kapwa. Anong sabi doon? Ika-4 na beses. Tuloy po kay Atelma. Ayan. At sinabi ni Jesus, nung siya'y nag-confess ng kasalanan, sabi niya, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat ito'y anak din ni Abraham. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig, sa buhay ng bawat isa mga kapatid. No? Na ang Panginoon ay hindi pumunta dito para sa mga banal. No? Pumunta ang Panginoong Hesus sa lupa, papasok siya sa tahanan natin, dadalawin tayo ng Diyos, hindi dahil sa kung ano yung meron tayo, o kung ano yung kasalanan na meron tayo, kung hindi iniibig tayo ng ating Panginoon. Amen. Sa ating pong henerasyon, mga kapatid, maraming mga tahanan ang nasa ilalim ng pressure sa buhay. Ano ba? Yung talagang kala mo yung dikdikan ba yung paghahanap buhay, dikdikan yung mga stress, puno ng dalamhati, puno ng takot, at ano pa, yung takot sa finances, no? Takot sa mga pangarap sa buhay, puno ng pag-alala ang ating pong pangatahanan. Ngunit alam mo, ang sabi ng Panginoon, kapag dumalaw ang Diyos sa tahanan natin, babalik yung kapayapaan. Sino may gusto? Yung bang kahit marami kang problema, dahil may Panginoon ka sa puso, dahil may Kristo ka sa buhay, yung bang masaya ka? Di ba? Ate Laila, no? Dumating na ba sa punto ng buhay na para bang stress ka? Ito na naman, marami na naman pangailangan. Ate Lea, no? Diba? Dumarating sa point na yon. Tayo lahat, dumarating sa point na para bang stress ang buhay, walang pag-asa, ang dilim ng paligid, ang daming problema. Lalo na pagdating sa finances. Pero alam mo, pag may Kristo ka sa puso, ang sabi ng Panginoon, bibigyan tayo ng kapayapaan. Amen? Na ibabalik ang nasirang relasyon. Kapag may Diyos tayo sa buhay, yung wasak na tahanan, nabubuo. O, di ba? Maraming mga tao, no? Maraming pera, sagana sa pagkain, wasak, hiwalay, di ba? Nag-aaway lagi, sila mag-asawa, magkakagalit ang mag-iina. Bakit? Wala kasing Panginoon. Walang Kristo sa puso. Ang naghahari, puro stress, dalamhati, takot, away. Pero oras na dinalaw tayo ng Panginoong Jesus, katulad ng kay Zaccheo, ano nangyari? Lord, nagkakaroon ng pagsisisi, nagkakaroon ng pagbalik loob ng relasyon, at nagsisimula ang himala sa buhay. Sinong gusto ng himala? Na, amen? Sabi ni Nora Anor, walang himala. Ang sabi niya, wala na yon. May himala, kapatid. May himala na kung paano binago ng Diyos itong si Zaccheo, no? Na isang makapangyarihan leader sa lugar nila. Pero nung pinasok ng Diyos, di ba? Nung inanayahan ang Diyos sa tahanan, ano nangyari? Ibinalik, sinuko ang buhay sa Panginoon. Kapag tayo ay pinasok ng Panginoon, alam nyo, sa buhay ni Abraham, ganoon din sa buhay ni Abraham. Kilala nyo ba si Abraham? Yung asawa ni Sarah, at sila ibaog, tama? So ngayon, ang nangyari sa kanila nung dinalaw ng Panginoon ang buhay nila, nagkaroon ng anak. Biruin mo, ma'am, ate? 99 years old o 100 years, biruin mo, nanganak pa. Nagka-baby pa. Ilan taon na po kay ate? Baog pa. Ilan? Kung kayo magkakaanak pa, di hibay-himala. Di po ba? At ito pang matindi, ma'am, ate. Baog. Talagang talagang sabi nga, totally damaged. Pero alam nyo, dinalaw ng Panginoon. No? Pinasok ng Diyos yung buhay niya. Alam mo yung pagkaalipin, yung yoke, yung nagpapahirap sa atin, yung nagpapahirap, babaliin ng Diyos. Yung mga yoke, yung mga pasanin na pumapasan sa ating mga balikat, no? Marami tayong pasanin sa buhay, no? Minsan pagod na tayo, eh. Pero alam mo ang Diyos, pag pinasok ka ng Diyos, nasa puso mo ang Panginoon, nako, sigurado ko sa iyo, sasaya ka sa bawat araw. Sino may gusto? Amen? Sino may gusto? Itong si Obed-Edom, sobrang hirap ng buhay nila. Sobrang hirap. Buong pamilya, sobrang hirap. Pero nung yung kabanantipan, yung presensya ng Diyos ipinasok sa tahanan, alam mo, ang nangyari kay Obed-Edom, ang kanyang sambahayan ay binaha
ng mga pagpapala. Sinong gusto ng bahain ng pagpapala ang kanyang tahanan? Yung refrigerator, hindi mawawala ng laman, no? Hindi puro yelo lang ang laman, no? Yung gasol mo hindi laging ubos, no? Laging walang laman, no? Laging hanap ng mahiraman kapag wala ng gasol. Yung bahay mo babahain ng pagpapala. Sino may gusto noon? At hindi lang ikaw ha, ang sabi dito, sambahayan mula sa iyo, anak, apo, pamilya mo, babahain ng pagpapala kapag may presensya ng Diyos sa ating tahanan. Amen. At nung dinalaw nga ng Diyos sa Sakeo, ano mo nangyari? Pumasok yung kaligtasan sa kanyang tahanan. At yun naman ang pinakamahalaga sa buhay natin. Yung ating kaluluwa ay iligtas doon sa kapahamakan. Biruin mo, isang napakasamang tao, no? Hindi na pinaniniwalaan nga kapag nagsasalita nga doon sa kanilang lugar. Hindi siya pinaniniwalaan eh. Bakit? Corrupt. O di ba? Bilyon ang kinurap. Pero nung dumating si Jesus, binago mga kapatid. Isinauli yung mga mali-maletang pera. Isinauli niya. Bakit? Binago ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Amen. Sinong gusto baguhin ng Panginoon? Magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kaayusan ng pamilya. Ang sabi ng Panginoon, kailangan mo na ng dalaw. Ano? Hindi itong buwan ng dalaw ha. Kailangan mo na dalawin ka ng ating Panginoong Jesus. Bakit? Upang ikaw ay maligtas. Na kapag dumalaw ang Diyos sa iyong tahanan, ang unang bagay na ibinibigay niya ay kaligtasan. One day mga kapatid, haharap tayo sa Panginoon. No? Yung kaluluwang ito, haharap ito sa Diyos. At yung kaluluwang ito, hahatulan ng Panginoon. At ang hatol, kapag ikaw ay hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos, hindi mo kinilala o binaliwala mo ang salita ni Jesus sa buhay na ito, pupunta sa kapahamakan ang kaluluwang ito. Pero kung ngayon lang, magdidesisyon ng tao, no, napapasukin si Kristo sa kanyang buhay, sa kanyang tahanan, anong sabi ng Panginoon? Maliligtas ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Amen? At ang kanyang presensya ay nagliligtas mula sa kasalanan, mula sa pagkakasala, at spiritual na pagkabulag. No? Nakakala, ano yung spiritual na pagkabulag? Alam mo yung mga bagay na tama sa paningin natin, ay mali naman sa harap ng Diyos. No? Maraming spiritual na pagkabulag sa ating mga buhay. Pero ang Diyos, anong gagawin niya? Lilinaw ang ating mga mata. Na? Yung katotohanan, makikita natin. Na tanging Diyos lamang ang makapagliligtas. No? Doon sa kapahamakan. Si Kristo lamang. Ang presensya ng Diyos ay nagbubunyag sa tunay na kalagayan ng tao. Alam nyo? Nung pumasok si Jesus kay Sakeo sa bahay nila, anong sabi? Hindi naman sinasabihan ni Jesus na ikaw yung makasalanan ka eh. Hindi. Anong sabi niya? Lord, ibabalik ko yung mga nadaya ko. Hindi ko na uulitin yung mga nagawa ko. Magbabago na ako. Ganun siya. Kapag lumalapit tayo sa Diyos, mga kapatid, yung kasalanan natin, na kahit hindi nga alam ng tao yan, alam ng Diyos yan eh. Alam mo? Alam ng Panginoon yan. No? Babaguhin niya ng Panginoon. Ang sabi nga sa Isaiah, nakakaawa ako. Ang sabi niya, mapapahamak ako dahil ako isang makasalanang labi at naninirahan ako sa piling ng mga tao makasalanan din ang mga labi. At ngayon, nakita ko ang hari ng Panginoon na makapangyarihan. Alam niyo ang Panginoong Jesus, ano man yung ating mga nagawang mali, tandaan natin, patatawarin tayo ng Diyos. Amen. Kung sinasabi mo sa sarili mo, brother, hindi na ako ako'y papasok sa simbahan, mukhang hindi na ako makakapasok. Kasi sobrang haba na ng sungay ko. No? Ganun ang sabi, di ba? Ng iba. Pero alam mo gaano man kahaba ang mga sungay natin, no? Papatawarin tayo ng Panginoon. Ano mang mga nagawa natin kasalanan, papatawarin tayo ng Panginoon. Huwag tayong mahiyang lumapit sa Diyos, no? At ang Diyos, dalawang kamay na tayo ay tatanggapin, ano? Kapag lumapit ang Diyos, hindi maitatago ang kasalanan. Ang kanyang liwanag ay nagbubunyag ng mga bagay na kailangang linisin sa ating mga buhay, mga kapatid. Pasan sa ate? Dapat pag-pray natin. Oo. Sana bumalik para pag-pray natin, no? Okay, oo nga. At ang kaligtasan, mga kapatid, ito'y pundasyon ng mga blessing ng Panginoon. Ito ang maganda. Kapag tayo pala ay iniligtas ng Panginoon, sumusunod sa Kanya, ang good news na babago po ang ating mga buhay. Tapos, nagdudulot po ito ng pagpapala sa ating mga buhay.
ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon, kapag dinalaw ka o kaya pag pumasok sa puso natin ang Panginoon, ang sabi diyan, kapag dumalaw ang Diyos sa isang tahanan o sa ating mga puso, naghahari siya, ang kanyang pagpapala ay nananatili dito. Amen? Ang kasaganaan at pabor, kapayapaan, ay nagsisimulang maranasan. Alam mo, sabi sa Deuteronomy 28:8, pagpapalain ng Panginoon Diyos ang ating mga gawa, gagawin nyo ito, pupunuin niya yung ani ng mga bodega nyo, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinigay sa inyo. Napaka-great promise po ng ating Panginoon. Sa sino man po na papapasukin ang Panginoon sa ating mga buhay, hindi lang kaligtasan ang dulot ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi lang yung kaligtasan ng ating kaluluwa, kung hindi pati finances, no? Pati finances natin magiging maayos. No? Magiging maayos at talagang presensya ng Diyos. Hindi lang ang Diyos pang spiritual. No? Hindi lang ang Diyos pang spiritual. Ang Diyos ay alam niya, batid niya ang lahat ng mga bagay na may kulang sa atin. Amen. Anong sabi? Nung dinalaw si Abraham ng Panginoon, lahat ng mga pasanin nawala. No? Nung kalungkutan nawala, pinalitan ng Diyos ng kapayapaan. Dinalaw si Obed-Edom sa kanyang tahanan ng Panginoon, bumaha ang pagpapala. Amen? Ganun kaganda. So ngayon 2026, no? Malapit nang magpalit ang taon. Alam nyo, yung walang Kristo nitong 2025, palitan mo ng Kristo this year sa darating na taon. Tingnan mo yung tinatawag na after and before ng ating mga buhay, no? Ang ating katawan, kapag ito ay ininom mo ng mga pampaganda, mayroong after and before. Sa buhay natin, ganun din. Ngayong 2026, lagyan natin ng Kristo sa puso. Unahin natin ang Panginoon. Lagyan natin ng Jesus sa puso. Ako, sigurado ko sa iyo, ngayon 2026, dumating man yung panahon ng mga challenges ng buhay natin. Dumating man yung panahon ng kaligaligan, kapangambahan, kawalan ng pag-asa, lahat dadaanan mo ito na matagumpay dahil may Kristo tayo sa ating buhay. Amen? Dahil lahat ay pumikit, sabihin mo, Panginoong Jesus, sa mga oras na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking sarili. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Pinapapasok ito sa aking puso. Ikaw yung maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap po kita sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako lang po yung magpe-pray po sa inyo. Lord, salamat po sa mga oras na ito. Hindi po ito aksidente na kami makapakinig ng iyong salita. Na Lord, kung paano mo binago yung mga tao na makasalanan noong unang panahon, babaguhin mo rin po yung mga buhay namin na lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo. Panginoon, sa mga oras na ito, kung paano mo pinagpala ang mga tao ng mga sumuko sa iyo noong unang panahon, ngayon pagpapalain mo rin yung mga tao na pinanahanan ng iyong Espiritu Santo. Panginoon, tinatanggap namin ang iyong blessing, tinatanggap namin ang kagalingan sa aming mga karamdaman, tinatanggap namin ang mga pagpapala na anuman hawakan ng aming mga kamay, ito'y pagpapalain mo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, na ngayong araw ng Kapaskuhan. Ito yung huling araw ng Kapaskuhan na wala nang pag-alala, wala nang pangamba, kung hindi pagtitiwala sa iyo. At sa darating na mga taon, Panginoon, hindi na magiging katulad dati yung aming mga buhay, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.